Kahops, akala mo ba tapos na ang galaw ng San Miguel Beermen matapos nilang makuha si George King? Hindi pa, dahil habang abala ang lahat sa bagong import ng SMB, may mas malaking usapan na unti-unting umiinit sa likod ng mga eksena. Paano kung si Christian David ang susunod na dumating sa San Miguel? At paano kung kasama pa sa package si Cedric Barefield? Kung mangyayari iyon, lalakas ba lalo ang Beermen o baka naman magkaroon ng bagong problema sa kanilang rotation? Pag-usapan natin yan. Isa sa pinakamalaking balita ngayon sa PBA ay ang paglipat ng playing rights ni George King mula Blackwater Bossing papunta sa San Miguel Beermen. Maraming fans ang nagtaka kung bakit basta na lamang binitawan ng Blackwater ang isang import na nagpakitang gilas noong nakaraang Governor's Cup. Hindi naman kasi ordinaryong import si George King. Sa kanyang huling stint sa PBA, nag-average siya ng mahigit 34 na puntos at higit 10 rebounds kada laro. Isa siyang legit scoring machine na kayang sumabog anumang gabi. Kaya nang maging available siya, hindi na nagdalawang isip ang San Miguel. Alam nilang kailangan nila ng isang import na kayang magdala ng opensa lalo na matapos ang kanilang nakakadismayang pagtatapos sa nakaraang conference. At sa pagdating ni George King, biglang naging seryosong championship contender muli ang Beermen. Pero dito nagiging mas interesante ang sitwasyon. Dahil ayon sa mga usap-usapan, hindi lang si George King ang target ng San Miguel mula sa Blackwater. Isa pang pangalan ang patuloy na inuugnay sa kanila. At ito ay walang iba kundi si Christian David. Bakit si Christian David? Kung susuriin natin ang kasalukuyang lineup ng San Miguel, isang bagay ang malinaw. Napakalakas nila sa loob. May Junmar Fajardo, may CJ Perez, may Don Trolano, may Jericho Cruz. Marami silang scoring options. Pero kung may isang posisyon na medyo manipis pa rin para sa kanila, ito ang stretch 4 position. Dito pumapasok si Christian David. May taas, may shooting, may kakayahang maglaro sa loob at labas. At higit sa lahat, swak ang kanyang playing style sa modernong basketball. Isipin mo na lang, kapag nasa loob sina Junmar at George King, tapos may Christian David na nakaabang sa perimeter, magiging mas mahirap depensahan ang San Miguel. Mas lalaki ang spacing, mas dadami ang driving lanes, at mas luluwag ang trabaho ng kanilang mga pangunahing scorers. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit persigido ang SMB na makuha siya. Alam naman natin na mahalaga ang first round picks, lalo na para sa isang koponang gustong mag-rebuild at magdagdag ng murang talento sa roster. Kaya habang mukhang malapit na sa kasunduan ang dalawang kampo, patuloy pa ring pinag-aaralan ng Blackwater ang lahat ng posibleng offer. At hindi lang San Miguel ang interesado. May iba pang teams na maaaring sumali sa bidding war anumang oras. Pero kahops, may isa pang pangalan na posibleng makasama sa usapan. Si Cedric Barefield. At dito na lalo pang umiinit ang sitwasyon. Sinasabing gusto ng Blackwater na pagsamahin sa isang package sina Christian David at Cedric Barefield. Parang isang malaking trade package para isang usapan na lang. Sa unang tingin, mukhang magandang deal. Dalawang talentadong players agad ang makukuha ng San Miguel. Pero kapag tiningnan natin ng mas malalim, may problema. Kailangan ba talaga nila si Barefield? Ito ang tanong na pinagdedebatehan ngayon ng maraming fans. Dahil sa kasalukuyang lineup ng SMB, parang mas kailangan nila si Christian David kaysa kay Cedric Barefield. Bakit? Dahil mayroon na silang CJ Perez. Mayroon na rin silang Jericho Cruz. Mayroon pang iba pang guards na nangangailangan ng playing time. Kapag nadagdagan pa ng isang ball-dominant scorer tulad ni Barefield, baka magkaroon ng problema sa distribution ng bola. At baka imbes na maging solusyon, maging panibagong challenge pa ito para sa coaching staff. Hindi naman ibig sabihin na hindi magaling si Barefield. Sa katunayan, isa siyang napakatalentadong scorer. Pero minsan sa basketball, hindi sapat ang puro talento. Kailangan ding tama ang fit. At para sa maraming observers, mas swak ang role ni Christian David sa pangangailangan ng San Miguel kaysa kay Cedric Barefield. Ito ngayon ang pinakamalaking tanong. Sa pagdating ni George King, malaking tulong na agad iyon. Kung madidagdagan pa ng isang versatile forward gaya ni Christian David, lalo silang magiging delikado. Matagal nang hinahanap ng San Miguel ang panibagong Governor's Cup Championship. At ngayong unti-unti nilang binubuo ang roster na kailangan nila, mukhang seryoso talaga silang ibalik ang corona sa kanilang kampo. Pero tulad ng lahat ng malalaking trade negotiations, wala pang sigurado hanggat walang opisyal na pirmahan. Kaya sa ngayon, lahat ng fans ay nakamasid. Magiging Beermen ba si Christian David? Kasama ba si Cedric Barefield? O may ibang koponan na biglang aagaw sa kanila? Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Kahops, ano sa tingin ninyo? Sapat na ba si George King para maibalik ang San Miguel sa championship contention?
O kailangan pa nilang habulin si Christian David? At kung kayo ang tatanungin, kukunin ninyo rin ba si Cedric Berfield o mas mabuting si Christian David lang? I-comment ninyo ang inyong opinyon sa ibaba dahil gusto kong malaman ang inyong pananaw. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa mas marami pang PBA updates, trade rumors, at basketball stories. Ito si Racehoops Universe, at magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, ka-hoops!